Ako, eto mga kababayan, dapat nyo pong malaman at mapanood etong video na to mga kababayan dahil umamin na po eto pong si Yusek Claire Castro mga kababayan. At dito po sa video na to mga kababayan ay makikita po natin no, kung ano ba talaga ang totoong pagkatao at ugali po ni Yusek Claire Castro mga kababayan. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito mga babayan, no, grabe, si Yusek Claire Castro po, mga babayan, no, may mga matitinding pasabog po. At marami sa ating mga babayan, no, ang hindi po nakakaalam, no, kung sino nga ba talaga etong si Yusek Claire Castro. No, so ngayon mga kababayan, no, malalaman po natin dahil nabunyag na po, no, ito pong totoong ugali at pagkatao ni Yusek Claire Castro, mga kababayan. No, grabe, ganito po pala ang kanyang mga ginagawa, ganito po pala, mga kababayan, si Yusek Claire Castro. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin tayo sa mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Pakilike naman po ang ating video ngayon para mas marami pong makapanood. Maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre mga babayan, i-take ko na rin po yung opportunity. Paki-subscribe naman po yung isang channel natin. Nandiyan po sa ibaba yung link. Ilalagay ko po dyan. Mobs Reaction TV. Paki-suporta na rin po yan mga babayan. Mag-upload po tayo dyan ng mga bago na mga reaction video na hindi na po magkasya dito sa ating channel. At masyadong dumami. So doon natin ilalagay yung ibang mga topic mga babayan. Abangan nyo po, no, may mga konting uploads na po ako doon. Okay, so konting updates lang dito sa ating channel. Okay, so eto na mga babayan. No, nabunyag na po, no, ang totoong pagkatao ni Yusek Claire Castro, mga kababayan. No, dito kahit ako nagulat ako no, na ganito pala itong si Yusek Claire Castro. No, may ganitong ugali pala si Yusek Claire Castro. No, iba yung nakikita natin 'di ba? Hindi natin nakalain na ito po palang si Yusek Claire Castro, mga kababayan, ay ganitong klaseng tao pala dati. No, so ito po, no, para mas maintindihan, maliwanagan, i-share ko po sa inyo at pag-usapan natin. No, ito pong video na to, mga kababayan. Alright? Let's go. Yes. Kapamilya din siya. Talaga? Oo, Paano kasi nasabi ni Sir may, Monica? may broadcasting background siya Former host siya ng Usapang Dekang Pamilya. Yes, Dino? more than Grabe, no? So, yan po yung mga hindi nakakaalam, mga kababayan. Actually, I think napanood ko na rin po siya before. No, so Yusek Claire po is host din dati, mga kababayan. At saka meron din siyang YouTube, no, nung matagal na po yung YouTube niya na yan may mga napapanood ako sa kanya, yung may mga batas-batas pa dati, no. Usually parang mga napapanood ko sa kanya yung tungkol sa mga lupa, no, yung mga problema sa lupa, mga kababayan. So may mga ganun ako napapanood video ni Yusek Claire Castro. So matagal na po yung channel niya na yan, mga kababayan. Okay, so matagal na rin po, no, itong si Yusek Claire Castro sa mundo, no, ng media, mga kababayan. Alright, tuloy natin. 10 years. Sa DZMM. Nag-start Oo. yun, Attorney Claire. Nag-usap kami sa makeup room kanina. Nag-start ako, Yes. nung naging president ako ng IBP Caloocan Malabon na Botas Chapter. I started yata ito mga 1999 to 2000. Tapos Wow. naputol. Mm-mm. Tapos, in-invite ulit ako, year 2000, hanggang 2002 yun Then, in-invite ako ni Charlie. Charlie Nabatay. Nabate, yes. 2007. Tapos nagtuloy-tuloy na siya. Wow. Kaya pala pamilyar si Attorney Hindi Dito. siya din ako Yun, so matagal na talaga si Yusek Claire Castro, mga kababayan. So sa mainstream media. Kapamilya. Yes, mga kaservisyo kapamilya who's listening and who's watching. O, napanood nyo na ba si
si attorney, si Yusek Claire Castro before. If oo niya, let us know right now. We are live on YouTube and on Facebook. Di ba mga kamaritres? Oo, Pwede silang engage with us. makihalubilo lang kayo sa amin, no? Kung may mga katanungan kayo, at mag-comment lang kayo at YouTube and Facebook, like what Correct. si Coach V said, Yes. Yung from the tinatawag na usapang di kampanya, di ba? After that, meron ka pang iba, like yung meron programa, naalala ko yun. Usapang batas. Yes. Yes. Ano station yun? Yes. Before that, nung nawala ako dito, na-invite din ako ni Kuya Danielson sa UNTV. After that yun, bumalik ako dito, DZMM, and then, nung, alam mo na, nawala ng prangkisa, Right. DZXL, RMN. At napunta din ako sa Abante. Okay. Yes, Abante. Oo, kolumni. Tanong mga babayan, sino yung mga kongresista nung time na yon na isa sa mga nagpabagsak po o nagpasara mga babayan ng ABS-CBN? Paki-comment nga sa baba. Oo, comment nyo sa baba. Meron pong kongresista na sikat ngayon, mga babayan. Hindi ko alam, hindi ko sasabihin kung anong position niya ngayon. Pero sikat na sikat po yan, mga babayan. Nista din siya sa Abante. At may Yes. programa ka May rin sa program ABS-CBN. You were co-host of 3-in-1? Yes. Sino yung Diba? ito? Si, Kay Brosa, saka si Karen Davila. Galing. Mabigatin ang mga kasama. Grabe, Gusto no? ko yan. And di ba? speaking of bigatin, So, hindi talaga basta-basta itong si Jose Claire Castro. No? Akala ng mga DDS, mga babayan, basta-bastang vlogger lang si Jose Claire Castro. O, ayan. Mga DDS, malaking sampal to sa inyo. No? Yung parang akala nyo basta-basta lang yung kinuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, para maging spokesperson ng Malacanang, ng palasyo. No, hindi pala basta-basta lang. Nasampal na naman kayo, no, ng katotohanan. Kaya na naman kayo. 'Di ba? Sasabihin niyo kung san lang ba nakuha yan si Jose Claire. Ang bigat pala ng background din. Yusek, we would like to know a little bit about your early beginnings. Paano ka naging Yusek Claire Castro? Before that, before all that, where did you come from? Ang trabaho ko talaga, unang trial lawyer kasi ako. Kumbaga, everyday may hearing sa korte. Doon tayo sanay, sa korte. Kaya marami siyang alam sa batas, mga babayan. Sanay siya sa korte. No? Hindi ko alam kung yung isang senador na abogado, marami bang nahawakan na kaso. Sino kaya mas maraming nahawakan na kaso, mga babayan? Yung abogadong senador o itong si Jose Claire Castro? Sa palagay ninyo. So, sa palagay din ninyo, mga babayan, kung pagtatapatin, no, itong si Jose Claire Castro at yung senador na abogado, sino kaya mas magaling, mga babayan? Ha? Kasi sinasabi ni Jose Claire, mas sanay siya sa korte. 'Di ba? So ibig sabihin, marami siyang mga nahawakang kaso, mga babayan. Yung kaya senador na abogado, marami kaya nahawakan na kaso 'yun. And then paggabi, katulad niya, nagiging anchor tayo dito sa DZMM, DZXL, saka sa Abante. Grabe At nagkaroon tayo ng YouTube channel. Yan. So, kung paano ako naging Yusek, actually, hindi ko rin alam kung paano nila ako na-discover. Hindi ko alam. Nung pinatawag lang ako, at that time, ito naman, nasabi ko na even before, I was really hesitant kasi napumasok sa gobyerno. Gusto ko mas pribadong buhay lang. Mahirap din kasi. Siguro mga 3 weeks pa akong nag-isip. Until nung si Pangulo na yung kumausap sa akin na, Ay, Grabe talaga? can you help the country? Talaga, alam niyo yung tipo, wow, presidente naman yung kumakausap sa'yo, sino ba naman ako? Na, Totoo yan. tatanggi? Yusek, pinuntahan ka talaga? Hindi, pinatawag ako. Ay, wow. Nagka-one-on-one ka talaga Yes, sa kanya? yes, oo. Kaya, sabi ko nga parang, hindi ko inasahan, ni sa panaginip, hindi ko inasam, pero pag Pangulo po kasi yung
nakipag-usap sa'yo, Mm-mm. iba na yung dating talaga. Tama. May nagtanong dito, sandali lang. Ano daw ang edad mo? Ang kulit kasi nung nagtatanong. Okay, sagutin ko yan. Nung naghihiling ako, may judge. Ito in open court kami during the hearing. Sabi ni judge sa akin, Attorney Claire, how old are you? Sinagot ko naman. Hindi ka naman na-open Hindi ako na-offend. Ang sabi ko sa kanya, judge, the last person who asked me that, he was hospitalized. Ay, nako. Patay, grabe. Grabe, no? Tinakot yung judge, mga kababayan. Pero siyempre, alam naman natin, biro lang yan. Yuse Claire Castro pa Alam naman natin ang witty-witty nung Yuse Claire natin. Diba? Tsaka malawak ang ano dyan malawak mag-isip yan si Yuse Claire Castro. No? Hindi kagaya nung iba dyan, ng mga DDS. Oh. Dok Lulu. Sabi ni judge, never mind. So, tatuloy niyo po Kaya susunod, wag nyo nang tatanong yung, yung edad ni Yuse Claire. Ba, no? Oo, tuloy. Doktora naman daw. Ayaw na. So baka may immunity. You're so young. Ayoko may ma-hospital. Ayaw. Nakakatakot. Magandang idea. Ang talino niya. Kaya niya pagalingin ang sarili niya. Oo. Kung na-hospital siya. Pero hindi Good ko answer. Ang talino lang. Kapag may Grabe. tanong ka na ayaw mong sagutin, sabihin mo, the last person who asked me that, na wala ng paa. Joke. Napilay. Nawala ng buhok. Very yung wit niya, no? That Oo. this is why she's perfect as I like spokesperson for the PCO. Talagang your wit is and you are very fierce. Oo, magaling talaga. Nakaka-impress. Right. Very impressive. Ngayon, can you more or less tell our viewers, no, exactly what are your ano po ang mga responsibilidad nyo as USEC of the PCO? Okay, I am not the spokesperson of the president. Hmm. I am the Palace Press Officer. Okay. Kasi There's ayaw a ni Pangulo difference. ng magkaroon siya ng spokesperson. Even before, after niya ma-elect, Okay. ayaw niya ng spokesperson. Mm. So, ako po ang mandato ko po is kung ano yung sabihin ng Pangulo, i-expound ko, Mhm. i-explain ko, Okay. and another mandate ko is, of course, to fight fake news. Hmm. Kasi dami na talagang fake news ngayon. Totoo yan. At isa yon sa mandato ko na Hmm. right there and then, pag alam natin na nagiging issue siya, especially sa gobyerno, kailangan natin i-correct. Tanong ko lang din, you have very good style of explaining na madaling maintindihan ng simpleng tao, no? And gusto ko malaman yung foundation mo, kung saan ka galing na school. Is that okay? Yes, okay lang. Okay Hindi lang. ako hospital yan. Takot na tuloy magtanong. Biglang naging, Natakot Ayaw na na magtanong. tuloy kami sa'yo. Yusek magtanong kasi baka ma-hospital kami. Next, ayaw namin yan. Delicate. hindi, una kasi yung nanay ko, she was a teacher. Yan. Ang tatay ko kasi yung lawyer. Oh. Okay? So, siguro kasi naging leader tayo nung high school, Mhm. naging corps commander tayo. At that time, may C-80 pa. At kumaga military training. Wow. And then, naging president tayo ng student council nung high school. So, parang nahasa. Mm-mm. And siguro isa sa nakapagpahasa sa akin ay ito. Yung naging parte ako ng DCMM, Usapang Dekampanilla. Mhm. Kasi kailangan kong i-explain doon sa tao yung problema nila. Yes. Kung paano mo ito isusolve. Mahirap. Anong batas yung gagamitin mo. Na dapat explain mo siya na hindi lawyer yung kausap mo. Correct. Like normal Oo. lang. Na dapat Parang niya ano. maintindihan ano yung susunod niyang step. Mm. Kasi hindi niya alam kung ano yung batas. Oo, kailangan mas mababaw na salita, mga babayan. Kasi mahirap din talaga intindihin, no? Yung mga terminology ng mga batas, mga babayan. Kasi ang hirap din i-explain sa i-translate, no, sa Tagalog. Ang hirap eh. So, ini-explain na lang nila ni Yuse Claire Castro, no, yung mga batas into parang explanation na lang sa Tagalog. Hindi na yung necessarily yung mga terminology. Kunyari, yung certain batas, ini-explain na lang niya yun. Ganun yung ginagawa. So, Yusek, would you say without your experience with DCMM, you will not be the Yusek Claire Castro that you are right now? Siguro nakatulong siya. Nakatulong siya. Nakatulong siya
na naging parte ako ng media, Mm. tingin ko yun, isa sa malaking factor yun. And at the same time, pag practicing lawyer ka, kasi trial lawyer ka kasi, Oo. iba yung dating eh. Pag may nagtatanong sa'yo, alam mo na kung saan siya gagawin, saan siya pupunta eh. Correct. Natanong. So, nakatulong yun. So, hindi mo bibitawan yung mga lingwahe na nababasa nyo sa mga legal books. Kung hindi kailangan, sabi nga ng producer ko sa isang programa ko, Lab Connect, sabi niya, Coach B, ibaba mo. Ibig sabihin, ibaba yung lingwahe na maiintindihan ng kahit Correct. siguro Importante bata yun, na oo. nakikinig. No, Dok? Yes, same thing with us. Nabanggit pa kasi yung programa mo, di ba? Totoo po yan, no? Kasi alam mo naman, USEC, yung programa ko is about sex education. Yes. So, hindi ako pwedeng gumamit ng mga scientific words, no? Kailangan na intindihan ng tao. Anyway, may isa pa akong tanong, na hindi sana ako makukulong. Ngayon lang makukulong, hindi mo hospital. May nagtanong na naman sa akin eh, kung if you are married ba daw or what, may anak ka ba, yun lang. Yes, opo. Happily married. Sabi ng Yan. asawa ko, si Chuck, sabi niya, happily married. Siya daw married. Ako lang daw yung happy. Ay, witty din ang asawa mo. Ay, oo. Jose. Alam niyo kung pag nagkaroon kami ng, ganitong klase na joke, mas magaling yung asawa ko. Talaga? Mas magaling siya. Sana pala sinama natin. Oo, at matalino si husband kasi alam niya happy wife, happy life. Ay, Importante yun. Kung kayo ba mga kamaritres pipiliin, would you rather be the happy in a relationship? Kasi sa kanilang dalawa, siya daw yung happy in a happy. Or mas gusto niyo yung asawa niyo? Ako pipiliin ko katulad kay Yusek. Oh, Happy one. Kayo din. Happy. I have two kids. You have two kids? Yes. Camille Camille and Calvin. Anong mga age na kaya? 20 si girl. Laki na. Oo, si Calvin 18. Ah. 19 na pala, 19. Meron ba sa kanila Yusek sumusunod sa yapak mo? Mm. To serve Parang the si Camille people? eh. Okay, so yan mga kababayan, putulin na natin dyan, ha? So, ano masasabi ngayon ng mga DDS dyan? Ha? Ano ngayon masasabi ng mga DDS dyan? Oh. Yung sinasabihan ninyo ng kung ano-anong salita, 'di ba? Hindi naman pala basta-bastang tao. Yung sinasabi natin sa kanila, 'di ba? Alam nyo kasi yung mga DDS, no, mga walang ano yan eh, mga maliliit nga utak kasi minsan eh. Actually, hindi ko nilalahat Hindi ko nilalahat, mga babayan. Meron pong mga DDS dyan na malawak din ang mga pag-iisip. Pero meron sadyang mga DDS na sadyang sablay. No? Gaya na sa comment section na lang na itong channel ko mga babayan may mga nagsusumpa pa sa akin, may mga nagmumura pa sa akin diyan, no? Hindi ko na lang pinapansin. Bala ka sa buhay niyo. No? Kumbaga sana bala ka diyan. Nanood ka pa rin. Diba mga babayan? Okay, so ayan, hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon, no? At muli, ayan, nalaman po natin, no, kung anong pagkatao at ugali meron itong si Yusek Claire Castro. At nakita rin natin o nalaman natin, mga babayan, no, kung saan po siya nanggaling talaga. No, pinaghirapan niya 'di ba? At hindi rin niya ine-expect, mga babayan, no, na siya po ay mapapasok diyan. Hindi ho kagaya nung ibang tao, no, na nag-e-expect, mga babayan, no, na makapwesto sa Malacanang. 'Di ba? Siya hindi niya ine-expect. Then one time tinawagan na nga, kinausap siya ng pangulo at yan na siya ngayon. At take note, mga babayan, no, simula ata nung termino ng Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan, siya lang ata yung pinakamatagal, no, na PCO spokesperson. Kasi yung iba saglit lang po hindi tumatagal. Bakit kaya? Ano kayang meron si Yusek Claire Castro na wala yung mga dating spokesperson? I-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. At ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.